We are now going to continue to learn about the book of Genesis. Well, the first 3 chapters of Genesis ay medyo binigyan natin ng emphasis. As I said last time, these are very foundationals to the whole Bible. If you do not understand the beginning, you won't be able to understand the story in the middle, or even though maganda yung pagtatapos ng isang story, if you do not know the beginning, you won't be able to appreciate it very much. So that's why we're focusing on the first 3 chapters. Today we're going to talk about chapter 3. And this is very important because this is about the fall of man. So we will be talking about the theme, yung sin. Then we will also be able to see the responsibility that God has given us, and of course the redemption by which God Himself has a plan. Ano po? So ayan, Genesis, yan po ang pag-aaralan natin. So ang objectives po natin basically is to understand the root of sin, the consequences, and God's plan for redemption. Now, ang lesson overview po natin ay ito. This is very foundational, no? We will be able to understand why the world is just like this, no? Marami nagtatanong bakit ganito kasama, hindi maganda ang ating mundo yan. We will be able to understand. Now, I've put into 4 outline actually, o sa outline, linagay ko sa 4 ito. Hinati ko sa 4 yung chapter 3. And basically, ito yung outline natin. Number 1, we will talk about the deception of Satan. Number 2, the discovery of sin. Of course, eventually God discovered what Adam and Eve did in the garden. And after that, followed by divine judgment and the discipline God gave to Adam and Eve. So tatlong D lang yan: deception, discovery, divine judgment, and discipline. Now, let's start with the deception. This is basically verse 1 to 6. Let's read. Now, the serpent was more cunning than any animal in the field which the Lord God had made. And he said to the woman, God had really said, you shall not eat from any tree of the garden. The woman said to the serpent, from the fruit of the trees of the garden we may eat. So among all the animals that God created, the very crafty, matuso na hayop na ginawa ng Panginoong Diyos na nasa garden ay itong serpent. And during this time, Bible scholars believe that during this time, sa Genesis chapter 3, originally the serpent, ang ahas, has feet. May mga paa siya. Hindi pa siya gumagapang sa kanyang tiyan. Eventually, we will learn na isa sa mga sumpa na ibinigay sa serpent ay yung paggapang niya sa tiyan. So during this time, maybe the serpent, I don't know, maybe may 2 paa o more than 2, but basically, the serpent was standing up. And he was actually enjoying the garden as much as Adam and Eve. But eventually, the serpent was being used by Satan. So si Satan ginamit yung serpent to deceive actually Eve. The first person, or the first couple in the garden. At paano niya diniceive? Nagsimula muna sa conversation. Paano nag-converse? Sabi nung ang introduction ng ahas, totoo ba talaga yung salitang, has God really said? Sinabi ba talaga ng Diyos? Nakanyo? Parang ang ginamit ng demonyo sa conversation, nagdudulot siya ng tanong, pero actually he was starting to sow doubt in the hearts of Eve. Ang sabi nung ahas, totoo ba talaga na sinabi ng Diyos na huwag kayong kumain ng anumang puno dito sa hardin? Of course, sumagot si Eve. Sabi niya, from the fruit of the
the trees of the garden, we may eat. Sabi niya, sa mga puno na nandito sa hardin, pwede kaming kumain. But verse 3, sabi niya, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God had said, you shall not eat from it or touch it, or you will die. Anong sabi niya? Makakain kami ng ng anumang bungang kahoy dito sa hardin. Pero yung bungang kahoy, sabi niya, na nasa gitna ng hardin o halamanan, ang sabi ng Diyos, huwag kaming kakain. O kahit hawakan man lang namin ito, sabi niya. Kasi sa oras na ginawa namin yun, kami ay mamamatay. So, you will see, parang may misinformation o may dagdag na actually na information si Eva na binigay sa ahas. And that somewhat like became an entry point. No? Yung kanyang pakikipag-usap sa demonyo, naging entry point para madaya si Eva. Diba? By the way, originally, ang instruction binigay kay Adam. Ang instruction na huwag kainin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ngayon, ang kinakausap ng demonyo si Eva. Nakanya? At si Eva, yung nangangatwiran, nagbibigay siya ng katwiran doon sa ahas, kinakausap niya yung ahas. At ang sabi niya, pwede naman namin kainin ng anumang bungang kahoy sa puno. Wag lang yung bungang kahoy na nasa gitna. Nakanya? Kaya lang, did you remember ilan ang puno na nasa gitna? 2. Ang puno ng buhay at ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. So parang may misinformation na, di ba? Ang sinabi lang na hindi kainin ay yung bungang kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. At ay isa pa na parang misinformation dito o mali, ay sabi niya, pag kinain namin ito o kaya kahit hinawakan man lang, God did not give that kind of instruction na pag hinahawakan nila ang bungang kahoy, mamamatay sila. So, verse 4, nakita yun ng demonyo, sabi niya, the serpent said to the woman, you certainly will not die. For God knows that on the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will become like God, knowing good and evil. So, anong sinabi ng demonyo? Hindi kayo mamamatay. Ang totoo nga niyan, mabubuksan ng inyong mga mata, magkakaroon kayo ng kaalaman ng mabuti at masama, at magiging parang mga Diyos kayo. Yan ang offer ni Satan. Nakuha nyo? Ang offer ng demonyo, magiging parang katulad kayo ng Diyos, o magiging mga Diyos kayo na nanalaman ang mabuti at masama. So anong ginawa ng babae? Sa kanyang pakikipag-usap, sabi niya, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise, ang ginawa niya? She took some of its fruit and ate. Ano daw nangyari? Sa kanyang pakikipag-usap sa demonyo, naaliw siya, nalagyan siya ng pagdududa, at nagkaroon siya ng desire. So anong ginawa ng babae? Tiningnan niya, nakita niya, parang masarap ng kainin nito. At maganda sa mata. At hindi lang yun. Naku, gusto kong maging katulad ng Diyos. Desirable. Sabi niya, I want to be wise. Nakanyo? So basically dito makikita nyo na kung saan pumapasok ang demonyo. Ginagamit niya ang lust of the flesh, good for food, lust of the eyes, delight to the eyes, and pride of life. Ano yun? Gusto kong maging katulad ng Diyos. Gusto ko rin maging matalino. Yung tatlong yung ginamit ng demonyo. Now, ang tanong, anong ginawa ni Eva? Kinuha niya yung bungang kahoy at kumain siya. Doon, pumasok na ang tukso sa buhay ng tao. Napansin nyo ba? Nasaan si Adan nung panahon na ito? Nakikipag-usap si Eva doon sa demonyo. Nasaan si Adan? Nasaan kaya si Adan nung panahon na tinutukso si Eva? Siguro ang ilan sa inyo magsasabi, siguro namamasyal. Siguro naliligo sa ilog. O kaya may ginagawa.
Alam niyo, nung una, ganun din ang ano ko eh. Akala ko malayo o wala si Adan during this time. Pero magugulat kayo kasi sa susunod na verse, i-reveal ko kung nasaan si Adan. Sabi sa Bible, eto po. Then, she also gave some, nung kumain si Eva, kumuha siya, and she also gave some to her husband. Nasaan daw si Adan? Who was with her, and he ate it. Wow! Nasaan daw si Adan nung tinutukso si Eva? Nandun pala siya, katabi lang. All the while, when Eve was being tempted by the serpent, all this long, nandun pala si Adan. Ang problema, walang kibo. Wala siyang kibo. Siya ang nakakaalam ng utos kasi siya ang binigyan ng utos. So actually, si Eva, nadaya siya naloko siya ng ahas. Pero si Adan, hindi siya naloko. Hindi siya nadaya. Nangyari, kumain din siya doon sa bunga na ipinagbabawal. Kaya alam nyo, ang bagsak talaga ng sisi kay Adan. So Adam was actually the first person, of course with Eve, who failed to sin. It was actually the responsibility of men. Dapat responsibilidad ng lalaki. Kasi yung leadership nasa kanya. Kaya lang ang problema, nung time na may crisis, hindi nagsasalita si lalaki. Parang nangyayari yan ngayon sa natin, sa buhay natin, sa pamilya. Mga kapatid, lalo na sa mga lalaki dyan. Alam nyo, kapag tayong mga lalaki, kapag hindi na tayo nagsasalita, tapos yung ating pamilya ay may nangyayari sa kanila o sa asawa natin, actually yung responsibility, yung bigat ng responsibilidad, akala natin nasa kanila lang kasi silang gumawa ng desisyon. Actually, mali. Nasa atin yung responsibility because we are actually the head of the family. Yun ang malungkot. Kaya lang may problema din naman kay Eva. Ano yung problema kay Eva? Tinutokso na nga siya ng demonyo, nakikipag-usap pa siya. Napansin nyo, ang unang pagkakamali actually ni Eva, hindi yung pagkain ng bungang kahoy Ang unang pagkakamali niya, yung nakipag-usap pa siya doon sa demonyo. Doon sa kay Satan, sa serpent. Dapat sana ang ginawa niya, tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, asawa ko, may sinasabi itong ahas na ito. Ikaw ang sumagot sa kanya. Nakuha niyo? Kaya lang, it was actually the other way around. Si Eva, imbis na i-cut off niya yung kanyang pakikipag-usap sa tukso, nagtuloy-tuloy siya, tapos ito naman si Adan, hindi nagsalita. Alam niyo yun, minsan nangyayari kapag may nakikita na tayong kasalanan tapos hindi tayo nagsasalita, nadadamay din talaga tayo. Now, let's continue the story. So, what can we learn from the deception? 3 things. Number 1, we learned that Satan actually in the form of serpent, he questioned God's word. And that is actually the style of the devil. Satan. Ang style niya, bago tayo tuksuhin o sa process ng panunukso sa atin, lalagyan niya tayo ng doubt. I-questionin niya yung salita ng Diyos. Sinabi ba talaga ng Diyos? Talaga. Totoo ba na ang Diyos ay mabuti? Bakit ganyan ang buhay mo? Totoo ba na ang Diyos sumasagot sa panalangin? Pero bakit yung panalangin mo parang hindi pa sinasagot? Nakanya, minsan ang kini-question ni Satan actually yung kabutihan ng Panginoon. Yung salita na nilagay sa atin. At pag gano'n na, naglalagay ang demonyo ng duda. Pangalawa, we can learn also from the story that Eve is deceived. Si Eva yung naloko, but Adam knowingly disobeys. Si Adan, alam niya hindi siya nadaya. Pero si Adan,
nag-disobey din siya o hindi siya sumunod doon sa utos ng Panginoong Diyos. Kumain din siya ng bungang kahoy. We can also learn from this story the pattern of temptation. Ito talaga yung pattern na ginagamit o strategy ni Satan. Maglalagay siya ng doubt sa puso ng tao, tapos gagamitin niya yung desire, tapos out of that, he is going to encourage the person to do disobedience o hindi susunod. Halimbawa, ganito, nasa isang sitwasyon ka, may pangangailangan ka. May pangangailangan ka, let's say, ang pangangailangan mo ay meron kang babayaran o meron kang kailangang i-meet na funds. Let's say, for example, yung anak mo mag-i-enroll na. Dahil mag-i-enroll siya, lahat tayo dyan, may ganyan, di ba? This coming enrollment. May college ka na, tapos yung college mo, merong babayaran na 50,000 na tuition fee. Nyo? Tapos, nagpipray ka, wala ka pang 50,000. So, lalagyan ka ng duda ng demonyo. Sasabihin sa'yo ng demonyo, akala ko ba mabait ang Diyos mo? Parang hindi ka pa binibigyan na. So, naglalagay ng doubt. Ikaw naman, parang matagal na. Tapos eventually, lalagyan ka niya ng desire. Di ba maganda sana yung may kinikita ang malaki? Maganda yung may ganun dapat. Kung meron lang sana akong kinikita ng malaki o may pera sana ako, di mamimit ko yung mga problema ko ngayon sa aking sa bayarin ng aking anak. So meron ng ganun, di ba? And eventually, what happened? Lalagyan ka niya ng pain. Sample, halimbawa, may nakita kang isang bag na puno ng pera at merong doon, let's say 100,000, something like that. Nyo? So, may desire ka na magkapera tapos eto may pain ngayon. Kaya lang, ano sabi sa'yo ni God? Huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. Pero sinasabi sa'yo ng demonyo, hindi, ito na yung opportunity. Ito na yung opportunity mo na magkapera, may pambayad ka na. So, what will happen? Satan will encourage you to disobey. So, doubt, desire, and disobey. So, kukunin mo ngayon yung hindi mo pera kasi meron kang pangangailangan. Yun ang ino-offer ng demonyo. And so, therefore, dahil doon, nawawala na sa equation si God. Yung pagtitiwala, nalilipat na doon sa ino-offer ng demonyo, hindi na sa pagtitiwala sa Panginoon. Nyo? Now, let's continue. Disobedience. That is Satan's strategy. And he is using our, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Now, let's go to the discovery. Nung magkasala ang tao, syempre, eventually, na-discover yung kanilang ginawa. So, ano nangyari? Verse 7, Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves waist coverings. Now they heard that the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. So ano nangyari? Pagkakain nila, nabuksan yung kanilang mga mata. Nawala yung innocence nila. Eventually, they noticed they were naked. Some Bible scholars, ang sabi nila, this is just a theory, wala ito sa Bible. Most likely daw, yung gloriness nung kanilang katawan, just like Jesus Christ, nung nag-transfigure sila, maliwanag na maliwanag, yung tao nung hindi pa nagkakasala, baka ganun daw. Now, eventually, nung magkasala sila, nawala yun. Yung covering light na yun. That's why, their eyes were open, nawala yung innocence nila, and they saw themselves naked. Hubad sila, at ang una nilang ginawa is to solve their own problem. Anong solution nila? Kumuha sila ng dahon ng igos, fig, tinahi-tahi nila, tapos
ginawa nilang panakip sa kanilang mga masiselang bahagi ng katawan. Eventually, narinig nila, just like the same, si God, our Lord God, comes again and walking in the garden. Nung marinig nila yon, andong ginawa nila? Immediately, may nangyari sa kanilang emotion, sa kanilang damdamin. Nung marinig nila yon, they hid themselves. Nagtago sila. Dati hindi naman ganun eh. Nung hindi pa nagkakasala, hindi pa distorted yung kanilang kaisipan, yung kanilang damdamin. Pero nung nagkasala sila, na-distort na yun. And so therefore, yung dating walang takot, yung dating masaya na iniintay ang Diyos pag siya, ang presence niya ay padating, ngayon hindi na, kinatatakutan na. Kaya nagtago sila sa presensya ng Panginoon. Naka nyo? So, then the Lord God called the man, tinawag sila and said, "Nasaan ka? Where are you?" He said, "I heard the sound of you in the garden and I was afraid." You will notice, for the very first time, Adam felt afraid. Sabi niya, "I was afraid because I was naked." Eventually, natakot siya, sabi niya, kasi may kahubaran ako. And so, I hid myself. And he said, sumagot ng Diyos, sabi, "Sino nagsabi sa'yo? Who told you that you were naked? Kumain ka ba ng bunga ng punong ipinagbabawal ko sa'yo na sinabi ko na huwag mong kainin?" Tuloy natin. And the man said, ito sabi ng lalaki, nakuha niyo? So, sabi ni Adan, natakot po ako kasi hubad ako. Sino sabi sa'yo hubad? Nakuha niyo? So, sabi ng Diyos, kumain ka ba? Tanong, hindi ba alam ng Diyos na kinain na ni Adan at Eva yung bungang kahoy? Of course, alam niya kasi all-knowing si God, di ba? Pero bakit nagbato ng tanong si God kay Adan? Hindi kaya naghihintay si God na personally mag-confess si Adan. Sabihin na, kasala po ako sa inyo at kinain ko po yung bungang kahoy. Nagkamali po ako. Pero hindi yun ang sinabi ni Adan. Hindi yun ang sinabi niya. Kundi ang sinabi niya, nung sinabi niya, kinain mo ba yung bungang kahoy? Ang sabi ni Adan, kasi po, ito, in English, "The woman whom you gave to be with me, she gave me some of the fruit of the tree and I ate. And then the Lord God said to the woman, 'What is this that you have done?' And the woman said, 'The serpent deceived me and I ate.'" So, si Adan munang tinanong, napansin nyo, sa pagkakasala, hindi si Eva ang unang tinanong, si Adan. Because God gave actually the leadership to man. So, ang may first accountability, yung lalaki. So, tinanong ni lalaki, kinain mo ba yung bungang kahoy? At to say, ang naging sagot ng ating tatay, ng kanununuan natin si Adan, sabi niya, kasi po, yung babae ibinigay mo sa akin. Binigay niya ako ng bungang kahoy ng puno. At yun po kinain ko. Nakanya. Imbis na aminin niya na siya, nagkamali, ang itinuro niya yung babae. Pansinin niyo yung pagkakasabi, kasi po yung babae na ibinigay mo. Ano ibig sabihin nun? Babae na ibinigay mo. Yung binigay mo. Parang sa pagsasalita na ganun, parang sinisisi niya pa ang Diyos kasi binigyan siya ng babae. Kasi yung babae yung nagbigay sa kanya ng ng bungang kahoy. Ngayon, hinalingan naman ng Panginoong Diyos si Eva, sabi, "Ano tong ginawa mo?" At yung babae naman, sabi niya, "Yun po kasing ahas. Yung ahas po, niloko ako, dinaya ako, kaya po ako ay kumain." Ang tawag dito, alam niyo mga kapatid kung blame game. Minsan pag nasusukol na tayong mga tao, na-adapt natin to sa ating unang mga magulang. Naghahanap tayo ng may tuturo. Kumbaga naghahanap tayo ng palusot. Kaya lang, kung kailan tayo nagpapalusot, doon lalong nagiging mas madami yung pagkakamali natin. Nakanya. Tuloy natin. So, what can we learn from this, from the discovery?
3 points. Number 1, Adam and Eve realized that they were naked. And that, what happened? Because of that, their nakedness, they felt guilt and shame. So, guilt and shame are born. Mga kapatid, this is very true. True to all of us. How will you know na ang isang ginagawa mo ay kasalanan? Kapag nararamdaman mo meron kang guilt at meron kang shame. Nagigilty ka sa loob at saka kinahihiya mo. Kapag ang mga bagay na yan ay nagdudulot sa'yo ng guilt at shame, sigurado ako, yan ay kasalanan. Number 2, they try to hide from God and shift blame instead of taking responsibility. Niyo? Yung sanang aminin nila at maging responsable sila sa kanilang pagkakamali, hindi. Nagtago sila sa Diyos, gustong tumakas sa Diyos, at nagtuturo ng ibang mga tao na kung saan ay pwede nilang sisihin. Parang totoong-totoo pa rin yan ngayon, ano? Kayo ba? Tanungin ko kayo. Ilang beses na kayong sumubok na tumakas o magtago sa Diyos? O kaya, instead na aminin yung kasalanan nyo, ay nagtuturo pa tayo ng ibang mga tao. We're trying to justify ourselves and blame others. Siya kasi, yung tatay ko kasi, nanay ko kasi, yung teacher ko kasi nung high school, yung kapitbahay ko kasi, o yung asawa ko kasi. Mahilig tayo ng ganun, blame game. Number 3, we can learn from this event that sin breaks fellowship. Paano mo malalaman na kasalanan ang isang ginagawa mo kapag hinihiwalay ka na nito sa mga mahal mo sa buhay? Ang Panginoong Diyos, hindi naman siya hiwalay, hinahanap pa nga ang tao, pero ang tao, siya yung lumalayo. Because that is actually the nature of sin. Sin will break your fellowship from God and from other people. Paano nakita natin yun? Si Adam nagtago sa Diyos. Tapos nung tinanong na siya ng Diyos, eventually, ang sinisisi niya yung kanyang asawa. So yung relationship, yung sweet relationship sana ng mag-asawa at natin sa Diyos, nawala yun. And that is what sin does to all of us. Nakanyo. So yan ang nangyayari. Now, let's continue. Dito, magbe-break muna tayo. Magkakaroon muna tayo ng small group. We are going to have a 10-minute breakout group po, no? Tapos may 3 tanong po dito sa bawat group. Itong 3 tanong po na ito, try to discuss it very short lang po, 10 minutes lang po kasi bago ko po itutuloy yung another 2 points, napakaganda po yan. I want you to stay until the end kasi sa end may magandang twist dun sa story. Ngayon, I want you to discuss these 3 questions, okay? Okay, nakabalik na po ba lahat? Tuloy po natin. Now, we will continue from deception, na-deceive ng demonyo through the serpent, si Adam at saka si Eve. What they did was discovered by God. Eventually, now we will go to the divine judgment. Sin has to be punished. So let's continue in verse 14. Then the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you more than all the livestock, and more than any animal of the field. On your belly you shall go, and thus you shall eat all the days of your life. So nagbigay ng judgment si God, first and foremost, sa serpent. At ang judgment niya? Sabi niya, by the way, in this, God directly cursed the serpent. Sabi niya, on your belly you shall go. So that's why some scholars thought before the fall, or before Adam and Eve sin,
serpent was actually standing up with his feet. Ano po? Pero this time, sabi ng Diyos sa kanya, ngayon din na, gagapang ka na sa iyong tiyan, sa belly. And ang kakainin mo ay alabok sa buong buhay mo. Ayan. That's the first judgment. Now, but in verse 15, out of that, God said, I will put enmity. By the way, in this verse, I used New King James kasi may gusto akong i-point out dito. I will put enmity, sabi ni God, between you, meaning to say the serpent, and the woman, yung babae, si Eva. And between your seed, yung binhi daw nung serpent, and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Dito po, this is actually a judgment. At the same time, hope that is actually given to men. Bakit? Ipaliwanag po. Ang tawag po ng mga scholars dito, ng mga theologians, Bible theologians, this is the first evangelism or evangelistic message. Ang tawag nila doon sa terminology ay proto-evangelium. Proto-evangelium, the first evangelistic message. Bakit? Kasi after the sin of Adam and Eve, when God was giving judgment to the serpent, He actually gave also the hope that somebody is going to come to be our Savior. Saan natin makikita yon? Dito po yung salitang, sabi rito, between you and the woman, sabi niya, magkakaroon daw ng enmity, aaway. Tapos between you, your seed, yung binhi daw ng ahas o ng serpent, and her seed. By the way, pag sinabi nating seed, binhi po sa Tagalog ang translation. Ang ang lalaki lang po ang may binhi. Tayo mga lalaki. Ang mga lalaki ang may binhi, ang mga babae merong itlog o egg. Yung seed natin, kapag nag-meet yung seed natin sa egg ng babae, doon po na i-impregnate o nabubuntis yung babae. So yung seed po ay nanggagaling sa lalaki. Nakuha nyo? Dito, yung serpent may seed. Pero dito, binanggit yung salitang her seed. So ano daw? Yung binhi daw ng babae. Teka muna, ano ibig sabihin ng binhi ng babae? Ang may binhi, lalaki, di ba? Pero sinabi ni God, darating ang panahon na may babae na darating na may binhi siya. Meaning to say, eventually, darating yung panahon na may babaeng magsisilang kahit siya ay virgin. So this speaks about the virgin birth. Pansinin niyo yung binhi daw nung serpent o nung ahas at saka binhi nung babae. Napansin niyo ang capital S yung binabanggit kasi this speaks about the person who is coming. The person who is going to be born by a virgin kasi her seed. At pansinin nyo, ang pinag-uusapan dito, mag-aaway daw, may pag-aaway between the seed of the serpent and her seed, the seed of the woman. Tapos yung sumunod na talata, sabi rito, he, sino yung he na yun? Nakatukoy yun doon sa seed. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Mga kapatid, sino sa palagay niyo ito? Yes, this is Jesus Christ. This is the first evangelistic message that God gave Himself nung magkasala ang tao, pakatapos ng magkasala, ang Diyos mismo nagproklama na darating ang panahon, bibigyan ko kayo ng tagapagligtas. At ang gagawin ng tagapagligtas na yan, dudurugin ang ulo ng ahas, pero yung ahas naman daw, tutuklawin ng kanyang sakong. Kailan nangyari yon? Nung dinurog ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus ang ulo ng ahas doon sa krus ng Kalbaryo. Pero doon din sa krus ng Kalbaryo,
natuklaw siya. Meaning to say, he was crucified. He died on the cross. So this is the first evangelistic message. Biruin nyo, as early as Genesis chapter 3, ipinangako na ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesus, para maging tagapagligtas. Hindi pa nga lang ganun kalinaw. And throughout the books of the Old Testament, makikita mo na si Jesus Christ ay pinapakita na, nire-reveal na siya unti-unti. Okay, so let's continue. Now, pagkatapos bigyan ng judgment yung serpent, God also gave his judgment to the woman. To the woman he said, ano mangyayari? I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you shall deliver children. Yet your desire will be for your husband, and he shall rule over you. Ano daw? Nangyayari? Babae kapag manganganak, laging merong birth pains. Ang kanya. Ay lahat ng babae ngayon pag manganganak, meron talagang sakit. Hindi sana ganyan kung hindi nagkasala ang unang mga magulang natin. At hindi lang yun, daw? Ang magiging desire ng babae, you will always desire your husband. At ano na ngayon? Kalagayan. Yung husband will rule over the wife. Then, anong kasunod? Then to Adam, he said, ito naman yung kay Adam, because you have listened to the voice of your wife and have eaten from the tree about which I commanded you, saying you shall not eat from it, cursed is the ground because of you. With hard labor you shall eat from it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall grow for you, yet you shall eat the plants of the field. So anong ginawa ng Panginoong Diyos? Dahil sumunod ka sa asawa mo, sabi niya, sinusumpa ko ang ground, ang lupa. At dahil dyan, sabi niya, paghihirapan mo na ang iyong kakainin. At buong buhay mo, sabi niya, you are going to eat from the, sabi rito, both thorns and thistles, it shall grow from you. Pag magtatanim ka, hindi perfect na pananim, tutubuan ng mga thorns and thistles. So, may hirap na po. Nakuha nyo? Dati, ang trabaho natin, okay, lahat ng gagawin natin, pinagpapala ng Panginoon. Pero ngayon, sabi niya, may kasama ng sumpa. Pero napansin niyo po, nung binigyan ng judgment ang tao, si Adan, hindi si Adan yung direkta na sinumpa. Nakanya? Yung curse sa ground hindi kay Adam. Kaiba sa sa serpent o sa ahas. Yung ahas ang sinumpa mismo eh. Yung ahas sinumpa, pero pagdating sa tao ang isinumpa yung ground. At dahil diyan, nahihirapan na nga tayo na kumita at magtrabaho. And that is the consequence of the sin of our father Adam and Eve. By the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Sinabi na rin ng Panginoon, papakahirap ka habang buhay at babalik ka sa alabok dahil galing ka sa alabok. Now, what can we learn from this? Nakanyo. Of course, hindi immediately namatay si Adam at saka si Eve. Pero that was the start. Eventually, namamatay na sila unti-unti. Parang ganito. Di ba, ang sabi ng Panginoong Diyos, pag kinain mo yun, mamamatay ka. Definitely. Pero siguro ang ilan magsasabi, hindi naman sila namatay agad. Talagang ganun. Ang halimbawa, kumuha ka ng puno, tapos tinanggal mo yung sanga. Yung sanga, pag tinanggal mo na, hindi naman agad tuyo yun eh. Di ba? Buhay pa yun, may buhay pa. Pero unti-unti na siyang namamatay kasi wala na siyang nakukuhanan ng nutrients. That is the same with man. Nung
nasira yung fellowship niya kay God, that was the start. So lahat ng tao na kasunod ni Adan, imbis na mabubuhay habang panahon, hindi na, kundi na mamatay na. So 3 things that we can learn from the divine judgment. Number 1, God pronounces curses on the serpent, the woman, and man through cursing the ground. So, mga kapatid, here's the truth about sin. Sin will always have consequences. Ang kasalanan, sigurado, paparusahan. May parusa ang kasalanan. Hindi pwedeng malalampasan natin. At yun ang nakakatakot talaga. Kasi ang dami nating mga nagawang kasalanan na akala natin, hindi, kaya kong lusutan to. Pero hindi, God has a way of dealing with our sin. Number 2, we can learn that sin brings pain, conflict. Kapatid, magdudulot talaga ng sakit yan. Sakit sa atin, sakit sa mahal natin sa buhay. Yan, hindi lang yan physical. Yan, nagdudulot ng physical pain, pero hindi lang physical pain, emotional pain, and even spiritual pain. Kapag hindi na nasolusyonan yung pain na yan, that pain will be forever in hell. Hindi lang yan. Ang sin brings about conflict. Pag mali yung ginagawa natin, nagkakaroon talaga tayo ng problema sa mga taong meron tayong relasyon o sa ibang tao. Unang-una syempre yung relationship natin kay God. At ang kasalanan, lalong nagpapahirap sa atin. Nagpapahirap sa trabaho natin, nagpapahirap sa kondisyon natin, nagpapahirap sa katawan natin. And eventually, ang kasalanan nagdudulot ng kamatayan. Ang kasalanan, mga kapatid, merong judgment. Pero ito nakakatuwa. Even in the midst of judgment, God provided hope. May pag-asa. Ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. So those are the lessons that we can learn from this event. Now, let's continue. Let's go on, and yung fourth part ay the discipline and grace. Genesis 3:20-24. Now the man named his wife Eve, pinangalanan ni Adan, o Eva ang pangalan mo, because she was the mother of all the living, and the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Ano daw ang ginawa? Ang Diyos daw gumawa siya ng garments of skin. Sa ibang translation, parang ganito po. Ito po, nag-provide ako ng picture. Ang ginawa ng tao, nung nakita nila na hubad sila, si Adan at si Eva, yung sarili nilang diskarte, nagtahi sila ng dahon. Tapos pinantakip nila yun sa kanilang kahihiyan. Anong problema sa dahon? Yung dahon, pansamantalang solusyon. Masisira. Pag natuyo yun, wala. Magtatahi na naman sila. So walang katapos ng pagtatahi. Pero ang Diyos, alam ko anong kailangan nila. So, anong ginawa ng Diyos? God provided a garment. Ano daw ang ginawa? Anong ginamit? A skin. Garment of skin for Adam and his wife. At ginawa itong clothing. So, kumuha siya ng hayop, balat ng hayop, at ginawang damit para kay Adam tsaka kay Eve. Anong implication nun? Ang implication nun, actually, God has to kill an animal, an innocent animal, so that we can have, the first man and woman will be able to have garments of skin. Ano ibig sabihin yan? Parang po yan yung dahon, yung sarili nating solusyon sa ating mga kasalanan. Pero ang Panginoong Diyos, gumawa siya ng solusyon, permanent solution, but in order for us to be clothed with that animal skin, He has to kill an innocent animal. And this is actually a picture of Jesus. Nakakahiya tayo sa harap ng Diyos, pero ang Panginoong Diyos ang nag-provide ng
pangdamit natin. Kaya sabi sa Bible, clothe yourselves with Christ, di ba? Now, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now, lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Verse 23, therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. So ano nangyari? Nung nakita ng Panginoong Diyos, sabi niya, oh, yung mga tao naging katulad na natin na nakakaalam ng mabuti at masama. Ngayon, ang panganib, dahil nga nagkasala, nasa state ng kasalanan ang tao, ang panganib, kapag kumain sila ng bungang kahoy ng buhay, mabubuhay sila habang kakaroon sila ng mahabang buhay o everlasting life. And so therefore, that is actually a risk o panganib maging sa kalagayan ng tao kasi biruin mo, wala kang kamatayan, puro kasamaan, di ba? So anong ginawa ng Panginoong Diyos? Pinalaya sa hardin ang tao at anong ginawa niya? So he drove the man out and at the east of the Garden of Eden, he stationed the cherubim and the flaming sword which turned every direction to guard the way to the tree of life. Naglagay ng bantay doon sa tree of life para walang sino mang pwedeng makakain o makakuha ng bungang kahoy ng bungang kahoy ng buhay. Nakuha niyo. So, what can we learn from that story? Well, about discipline and grace. Number 1, God clothed Adam and Eve. It was God's initiative to cover the shame of Adam and Eve. Biruin mo, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para matakpan yung kahihiyan ni Adan at ni Eva. At alam niyo, yan din ang ginawa sa atin ng Panginoong Diyos. Nung namatay si Jesus para sa atin, yung kahihiyan natin, kinuha niya ang ating mga kasalanan at yung kabanalan niya naman ang ibinigay sa atin. Number 2, they are banished from Eden to prevent eternal life in sin. Sila ay pinalayas para maiwasan na sila ay merong eternal life pero nasa kasalanan. And number 3, we can learn also that even in discipline, God's grace is evident. Alam niyo itong katotohanan. Kahit sa panahon na tayo ay dinidisiplina ng Panginoong Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang mayamang biyaya at habag ay nandoon pa rin sa kalagitnaan ng ating mga disiplina na nararanasan. Bakit? Kasi yun ang nature ni God. He is a God of grace and mercy. Okay? So those are the things that you and I can learn. So what are the leadership and discipleship lessons that we can learn, we can apply? Tatlong bagay lang po ang gusto kong sa inyo para may apply natin to bilang mga leader. Number 1, as leader, we have to model repentance. Nakawa niyo? When we sin, the only way to make ourselves right before God is by repentance. We cannot correct what is wrong by alibay o kaya pointing fingers. Kasi siya. Or even from hiding. Mga kapatid, hindi natin maitatama ang anumang mali sa ating buhay kung tayo ay tago ng tago. Tinatakpan natin yung ating mga pagkakamali. Ayaw nating aminin. Nagsisimula lang na maayos ang ating buhay kapag ino-open natin sa Diyos. Tinatanggap natin kung anong sinasabi niya. Pero kung may tago ka pa rin ng tago, ayaw mong aminin, ayaw mong payagan ng Diyos na matagpuan ka sa kasalanan na yun. Mahirapan tayo. And you know what? We can model that. We can model repentance. We can be vulnerable to other people, especially yung mga dinidisciple natin. Pag nagkamali tayo, aminin natin, pero be repentant. Hayaan mo makita rin nila na sa ating pagkakamali tayo ay tumatalikod sa ating kasalanan. Pangalawa,
bilang mga disciple leader, no? Discipleship leader, always preach hope. No, share Genesis chapter 3 verse 15. This is actually the foundation of the gospel. Sa simulang-simula pa lang na magkasala ang tao, ang Diyos nagbigay na agad ng pag-asa. Ganon din tayo. Whenever we preach hope, lalo na kung halimbawa may mga alam ko, ilan sa iyo nagpipreach na rin, nagtuturo na din. Tapos ang tinuturo mo tungkol sa kasalanan, masakit yun eh. Masakit talaga yun. Pero whenever you speak about sin, do not forget to speak hope. There is always hope in Jesus. So point them to Jesus. Number 3, guide hearts. Help disciples understand the seriousness of sin and the greatness of God's grace. Sabihin natin sa kanila, seryoso ang kasalanan, may consequence yan. Pwedeng mabago ang course ng buhay mo o ng buhay ng ibang tao dahil sa kasalanan. Let's preach the seriousness of the consequences of sin. Sabi nga ng isang pastor sabi niya, pwede mong piliin kung anong kasalanan na gagawin mo, pero pagdating sa consequence, hindi mo pwedeng piliin. Ang Diyos ang magbibigay niyan. But at the same time, preach also the greatness of God's grace. Ang Diyos lagi siya nagbibigay ng pag-asa. Habang tayo ay nabubuhay, may pag-asa. Halimbawa, may tao man lumapit sa iyo magsabi, parang wala na akong pag-asa. No. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng pag-asa. Now, if you are going to read yung Genesis, yung kahuli-hulihan niya actually, the last chapter, sa mga remaining verse, nagtapos siya sa death, kamatayan ni Joseph. Nasa Genesis. Pag-uusapan natin niya next week, no? Pero there is always hope. You will notice Genesis chapter 3 speaks about the fall of man, pero in the midst of that fall, God gives us that great hope. So model repentance, preach hope, and guide hearts. Now, ito po yung 3 questions, and I want you to answer this